am Lara, isang BSIT student ng Bukidnon State University. Ang kwentong to ay magpapakita kung gaano ako nakafocus sa material na bagay. Dumadating sa punto na pinipilit ko na lang lagi ang aking ama na ibigay ang aking mga luho. This is Zach and Gian. Mula pa nung high school, nakilala ko na sila at naging matalik ko silang kaibigan. Mayayaman silang dalawa, ngunit hindi naman sila mayabang sa kanilang buhay. Hey Lara! Nagising ako sa realidad na panaginip lang pala lahat ng iyon. Na sana ito ay nagkatotoo. Akala ko totoo na. Sarap pumunta sa mall, no? Kaya nga, kasing boring eh. Oo nga, no? Tara, jeep na! Tara, let's go! Tara. Wait lang guys, tawagan ko lang muna yung daddy ko. O anak, ba't napatawag ka? Kamusta ka na? Hello, Dad. Do you have some cash right now? Because I really need cash right now, Dad, because we're gonna go gala with my friends. Pero Lara anak, sabi ng boss ko, sa katapusan pa ng linggo matatanggap ko yung sweldo ko. Kaya pasensya, di ako makakapadala. And it's embarrassing naman kapag hindi mo ako bibigyan. Sige anak, maghahanap na ako ng mautangan para makapadala na kita ng pera. Hindi nagustuhan ng aking ama ang aking mga pinagagawa. Ngunit sa sobrang pagmamahal niya, ay napilitan siya magtrabaho at humiram ng pera kahit kanino para lang may maibigay sa akin. Uy Lara, ang dami mo naman pera sa natin. Kaya nga. Maliit na bagay. Hindi mo naman kami. Tara, sagot ko na. Tara. Kunin nyo na yan! Wait, seryoso ba? Talaga? Thank you. Pinapalibre ko tayo. Nangamba ako dahil sa presyo ng mga sapatos. Sobrang mahal nito, ngunit kailangan ko tong bilhin para meron akong maipagmayabang sa aking mga kaibigan. Guys, babayaran ko na yan. Hindi lang isa o dalawa. Maraming beses ko na itong nagawa sa aking ama. Na palagi ko na lang siyang pinipilit na ibigay ang mga bagay na gusto ko. Kahit alam ko nagipit na siya. Ano nga ba? Mapilit ba ako sa magulang? O napilitan lang akong gawin ng mga bagay na kagaya nito dahil ayoko lang napagtawanan ng mga kaibigan ko pag nalaman nilang walang-wala ako. Hindi alam ng aking mga kaibigan ang aking pinagagawa. Ngunit isang araw, nung ako ay napatawag sa aking ama, hindi ko namalayan na narinig pala nila ang aming pag-uusap. Dad naman, nakakahiya naman sa mga friends ko. Baka ano pa masabi nila. Sila ay nakapagdesisyon na ako ay kumprontahin at pagsabihan ng tama. Kaya sila ay lumapit sa akin. Dad, ayoko pagtawanan nila. Baka ano pa masabi nila sa akin kasi wala akong pera. Wala akong pera. Uy Lara, sorry na hindi namin usapan ng live mo. Kaya ako lang naman sa amin cash. Tanggap na namin kahit wala akong material bibigay sa amin. Yan, tanggap na naman namin kung wala kang material na bagay na ibibigay sa amin. Siya na kayo guys ha.
Natatakot kasi ako noon na baka ano masabi niyo, tsaka gusto ko rin makipit kayo. Okay lang yun, Lara. Hindi naman natin manipilit ng ating magulang na bigyan tayo ng pera para may pambigay sa ating para sa amin. Promise na hindi na maulit, guys. Pasensya na talaga and thank you for understanding. Pagkatapos nila akong kumprontahin, hindi naman sila nagalit sa akin. Tinuturing pa rin nilang akong kaibigan kung paano ako tinuturing nila noon. Hindi naman nila pinalaki ang problema. Doon ko napagtanto na hindi naman nakasukat sa material na bagay ang aming pagkakaibigan. Napagtanto ko rin na hindi natin kailangang pilitin ang ating mga magulang na ibigay ang ating mga gusto. Ang mga magulang natin ay nagtatrabaho, nagsasakripisyo para lang may maibigay sa atin. Pero hindi naman dapat natin silang pilitin pag walang-wala na sila. I'm Lara, at yun ang aking